Ang bayan ng Imus, isa sa mga umuunlad na bayan sa probinsya ng Cavite. Nakilala sa mga lutuing kakanin gaya ng bibingka, puto bumbong, kutsinta at iba pa. Dahil dito, isinasagawa ang taunang kakanindayog tuwing unang bahagi ng buwan ng Oktubre, na ang layunin ay ipakita at ipakilala ang mga pangunahing produkto sa bayan ng Imus. Kinilala rin ng Imus bilang Christmas Capital of the Philippines. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit, may nalalaman nga ba ang mga kabataang Imusenyo tungkol sa nakaraan ng sariling bayan? O tumitingin na lamang sila sa kasalukuyan at wala nang pakialam sa nakaraan? Ano-ano nga ba ang mga nakagawian ng mga Imusenyo noon? Ang mga pagkain, kasuotan, pamumuhay o pag-uugali? Good morning. Ang mga tinatanong ninyo ay the following. According sa culture ng Imusenyo tungkol sa pagkain, pananamit, pamumuhay, at values. Pagkain, kilalang-kilala yung minudong Malagasang. Basta't sinabi mo na minudo, pinakamasarap na luto sa Malagasang. Bakit kaya? May secret sila, hindi ipagtatapat sa iyo. Ibang klase. Langgonisang mo, tsaka sa mga puto. At sikat din, lalo na tuwing Kapaskuhan, ang mga bibingka at puto bumbong na galing Imo. Sa pananamit naman, ang pananamit, nung unang panahon kasi talagang parang saya, pero lately, wala akong masasabi na meron tayong sariling atin. Yung opisina namin, isa sa task natin is to look for and come up, ano ba talaga ang kultura ng Imusenyo? Kailangan meron tayo, di ba? Ano nga ba talaga pananamit? Ano nga ba ugali, di ba? Sa pananamit, yung mga klase ng pananamit na inabutan ko ng kapanahunan ko. Nung kapanahunan ko kasi, merong Sandy Point na kung saan may base ng Amerikano dyan sa Cavite City. At dahil doon sa lapit natin sa base ng Amerikano, maraming taga-Imus ang nag-join ng US Navy. Kaya namanan natin yung ating mga ugali at kilos at pananamit halos sa mga Amerikano. Kaya nung pag ikaw ay nasa Maynila, kilalang-kilala kang taga Cavite dahil sa uri ng iyong pananamit. Nandoon yung nakamaong ka, meron ka palaging panyong yung malalaki, mga scarf, ang tawagin. Yung mga pencil cut na maong, mga hang ten na t-shirt. Yun yung mga panahon namin. Kaya pagdating namin noon sa Maynila, alam na alam kagad ng mga tao na kami ay mga taga Cavite. Sa pamumuhay, dati mga farmers tayo nagsasaka. Yan. Walang mangingisda sa atin kasi walang dagat. Nagsasaka tayong lahat kasi fertile ang soil. Pero ngayon, wala nang sakahin. Naibenta na. So, anong hinahanap buhay natin? Marami ay OFW na. So, pero nananatili pa rin yung ugali ng mga matatanda na maaga sila sa bukid. Sa kakaunting bukid na natitira, kakaunti na kasi. Sa pamumuhay, mahigpit ang mga Imusenyo pagdating sa edukasyon. Dinatnang ko na lahat ng bahay nakatapos ng pag-aaral. Very proud ang Imusenyo na lahat sila ay nakapagpadala sa abroad. Karamihan, mag-isa-isa ka ng mga bahay ng talagang taal na dito lumaki sa Imus. Hindi yung dayuhan, ha. Makikita mo sa bawat bahay,
Maraming nasa abroad kasi nag-Navy, nakatapos ng pag-aaral, naging nagtrabaho sa Amerika. So yun ang pride ng Imusenyo, edukasyon. That's why we have very good schools, yung Imus Institute, tsaka DELPA. Matanda ng mga eskwelahan yan. At yan ang humubog sa talino at sa kakayahan ng mga Imusenyo. Yan ang haligi. Anong araw, ang mga, walang pasaway. Mabait mga bata nung araw. Walang computer. Ngayon, kita mo nyo na, mga bata, pinatawag ko. Ba't hindi kayo marunong umalang, hindi kayo marunong mangupo? Nakapuro ngayon mga, computer. Wala niya nung araw. Isang alamat sa sining. Dito rin nagsimula ang maraming artista noong araw. Sina Olivia Sensal, Leonor Vergara. Marami din mga matatalinong tao. Sina Leonidas Birata. Kaya noon kung tawagin, alam ko noon sa boundary ng Bacoor at Imus, merong marker doon. Ewan ko kung buhay pa, pero ang marker doon, nakasaad doon, welcome to Imus, the land of beautiful women. Yun, ganun. Kaya maraming maganda. Diba? Lihitimong taga-Imus. Mas ang hirap sagutin yan. Ang lihitimong taga-Imus ay mga Tupasyo, okay? Pero ang Tupasyo rin ay saling lahi na. Marami na rin. Nag-asawa na rin sila, nag-intermarry sila. Ikaw, Tupasyo ka. Wala ba nag-asawa ng taga-abroad sa inyo? Wala ba nag-asawa ng taga-ibang lugar sa inyo? So, mahirap sabihin. Mismo ang Pilipinas, sari-sari. Mayroon tayong Incheck, may Bombay, mayroong lahat na. Malaysian, Malay race, lahat na sumama na sa atin. So, intermarriage eh. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na talagang lehitimo. Ang mga Tirona, Topacio, ano pa ba yung atin sa Bale, ano pa yung mga apelyido natin ng Castañeda. Sa apelyido lang ng Castañeda, hindi na yung Imusenyo. Dahil ang Castañeda, Espanyol. Diba? So, mahirap hanapin. Families who are pure Imusenyos. Tsaka may isa pa. I think there is bias in that question. Why? We have to learn to accept na tayo dinayo na ng ibang tao. 70% ng nasa Imus ngayon, hindi na Imusenyo puro, hindi lehitimong taga-Imus. Ako lang, 1967, nag-asawa ako, umuwi ako dito. I have been here 47 years. Kailan niyo ako tatawagin Imusenyo? Salinan niyo ako ng dugong Imus. 47 years na ako. 17 ako nang dumating. I deserve to be called Imusenyo, di ba? At yung mga taong yan, tumira sa atin, naniniwala sila na may bagong buhay sila dito by choice, ha? Wala kayo, pinanganak kayo dito eh, wala kayong choice. Yung mga taong yan, pinili nila, dapat natin silang tanggapin ng open arms. Okay? Heritage houses, yan. Mayroon tayong ipapasok. Marami tayong heritage houses. Ang problema natin, ang yayaman nila, hindi natin mabuksan. Dito na lang. Mayroong isa dyan, papunta sa Cafe Marcelo. Yun lang Cafe Marcelo eh. Giniba eh, hindi dapat yun lagi pa. Lumang bahay yun. Pero bago dumating doon sa kanan, mayroong lumang bahay doon. Benitez ang may-ari. Napakahalaga doon sapagkat doon nag-meeting ang magdiwang faction noong panahon ng Katipunan. Historical. Pero hindi natin mabuksan. Kasi napakayayaman ng may-ari. Syempre, nasa abroad sila. Sana maunawaan nila na yung historical importance ng kanilang bahay ay dapat ma-share. Dapat ang mga kabataan katulad nyo makapasok doon ng makita at maramdaman ninyo, dito pala sila nagpirmahan, dito pala sila nag-meeting, dito pala niyari yung mga plano ng revolusyon. Kaya lang, unti-unti ang iba nagigiba, katulad ng Cafe Marcelo, di ba? O kaya, either kung hindi ginigiba, hindi naman binubuksan. Sapagkat mayaman sila, hindi naman nila kailangan ng pera. Pero sana, we are appealing to their good heart na isang araw mabuksan ang mga tahanan nila upang kayo namang mga kabataan makita kung ano ang nangyari sa bahay na yun. Ano? Thank you very much.